Mateo Kapitulo 17. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro, at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y ito, kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasab sila, at lubhang nanggatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik, at sinabi, Mangagbangon kayo, at huwag kayong manggatakot. At sa paglingap ng kanilang mga mata, ay wala silang nakitang sinuman, kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus, na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain, hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad, na nangagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya, at sinabi, katotohanang si Elias ay paririto, at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na naparito na si Elias, at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayo'y napag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki, na sa kanya'y lumuhad, at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayan, at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy, at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayo'y nagsilapot na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. At samantalang sila'y nangakahimpol sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. At siya'y papatayin nila, at sa 3 araw ay siya'y muling ibabangon. At sila'y lubhang nangamanglaw. At pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapot kay Pedro ang mga maninangil ng kalahating seklo, at nangagsabi, hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating seklo? Sinabi niya, oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus, na nagsasabi, anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila nanganinangil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak baga o sa nanggaiiba? At nang sabihin niya, sa nanggaiiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayo'y hindi nangagbabayad ang mga anak. Datapwat, baka, kiitissurean tayo nila, ay pamaron ka sa dagat, at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibo ka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang 1 siklo, kunin mo, at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo.